Sina Aladdin, Jasmine at ang genie ng lampara ay sumuong sa isang mahabang paglalakbay sakay ng lumilipad na carpet. Napakaputla ng genie dahil matagal siyang nawalay sa lampara, kaya nais niyang bumalik agad sa dati bago siya tuluyang maglaho. Maya-maya, may nakita silang mensaherong tagak na palapit sa kanila. Ah, ano yun? May liham na nakasobre sa bibig ng tagak. Kinuha ni Jasmine ang sulat. Binuksan ito at binasa. Naku, ano ba naman? Prinsesa, bakit? Ano sabi? Kanino galing ang sulat? Sa kasamaang palad, ito ay mensahe ni Aaron, ang mangkukulam sa disyerto. Galit na pinunit ni Jasmine ang papel at itinapon ito. Si Aaron, sa kanya galing ang sulat. Nakalaya na siya mula sa sumpa. Pinaghahanap na daw niya tayo. Tapos? Humanda daw tayo dahil hindi tayo makakaalis sa ipapataw niya sa ating pinakamalakas niyang sumpa. Sa katunayan, sa mga oras na iyon, si Aaron ay hinahanda na ang mga sangkap sa gagawin niyang gayuma na nasa kaldero. Pinaplano niya ang paghihiganti. Pag nagkita tayo, maiintindihan niyo ang kinahinatnan ng pagkulong niyo sa akin sa hawla. Sa kabilang banda, sina Jasmine, Aladdin at ang genie sa wakas ay nakarating na sa tabing ilog. Mayroon nga talagang dalawang malalaking haligi na nakatayo sa ilog na ito. Natuwa ang genie nang makita niya ang mga haligi. Tingnan nyo, may babalik ko na ang dati kong lakas gamit ang mga diamante na nakatago sa mga haliging yon. Si Jasmine naman ay nauhaw sa biyahe, kaya agad siyang uminom sa tubig ng ilog. Yak! Ang pangit ng lasa ng tubig! Dahil kakaiba ang tubig, sumakit ang tiyan ni Jasmine, kaya naupo muna siya para magpahinga. Napansin ni Aladdin na may parang kakaiba nga. Tiningnan niyang mabuti ang mga bulaklak sa paligid at nakita niyang maputla ang mga ito, nanghihina at hindi maganda ang amoy. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang pag-agos ng tubig sa ilog. Nagsimulang manginig ang mga haligi. Kaya nag-aalalang inarya ng genie si Aladdin. Bago gumuho ang mga haligi, kailangan nating makuha ang mga diamante sa loob nun. Nagsimulang bumaba ang tubig ng ilog. Agad na sumakay si Aladdin sa lumilipad na karpet at pinuntahan ng mga haligi. Hinampas niya ito ng matalas na bato na nasa bulsa niya. Ngunit walang nangyayari kahit lamat man lang. Di ko mabasag kahit konti man lang. Sa sandaling iyon, nagdilim ang langit at kumidlat. Isang pangdagat na dragon na may malalaking palikpik ang umahon mula sa bumababaw na tubig. Hindi alam ni na Jasmine at Genie ang gagawin dahil sa takot. Bagamat labis na nag-aalala si Aladdin nang makita niya ang dragon, pinagpatuloy pa rin niya ang paghampas sa haligi. Aladdin! Bumalik ka dito! Dali! Umalis ka na dyan! Sa kabila ng lahat, nagawa ni Aladdin na basagin ang isa sa mga haligi. Ngunit sa sandaling iyon, dinakma siya sa binti ng berdeng dragon at winasiwa siya sa hangin. Bitawan mo ako! Sabi ko, bitawan mo ako! Rinolyo ng lumilipad na karpet ang sarili at sinubukang iligtas si Aladdin. Ngunit wala itong saysay. Naku, Genie! Tulungan mo si Aladdin! Pakiusap! Sa kanyang huling natitirang lakas, nilapit ng Genie ang mga kamay sa dibdib at dahan-dahang umakyat sa langit. Nasilaw ang dragon sa dilaw na ilaw mula sa mga palad ni Genie. Nagliwanag sa madilim na kalangitan. Hindi ito kinaya ng dragon, kaya inihagis nito si Aladdin. Buti na lang, nasalo ng lumilipad na carpet si Aladdin, kaya hindi siya nahulog sa tubig. Galit na galit ang berdeng dragon kay Genie, kaya sinubukan nitong hampasin siya ng buntot nito, pero naiiwasan ito ng Genie. Tumalon ng galit na dragon na parang salmon, at sa pagkakataong ito ay nahuli nito ang Genie.
Samantala, sa wakas ay nagawang sirain ni Aladdin ang isa sa mga haligi. Nakita niya na meron nga talagang mga brilyante sa loob ng haligi. Nagmamadaling pinagkukuha niya ang mga ito. Sinisika pa rin ng genie na iwasan ang kapangyarihan ng dragon. Nakita naman ni Jasmine ang kumikinang na pulang hiyas sa dulo ng mahabang buntot ng dragon. Kung makukuha ko ang hiyas na iyon, baka mapigilan ko ang dragon. Ngunit hindi niya mahuli ang buntot. Samantala, hinagis ni Aladdin kay Genie ang mga brilyante. Sa sandaling kainin ng Genie ang mga brilyante, bumalik siya sa dati niyang lakas. Agad na nagsambit siya ng mga salitang mahika sa higanteng berdeng dragon. Biglang lumiit ang dragon na parang sanggol na buwaya at nawala na ito sa tubig. Genie, nagawa mo! Naging maliit na dragon na lang siya. Ang pulang hiyas na nasa buntot nito ay lumutang sa tubig. Pagkakataon na ito upang madaling makuha ni Jasmine ang pulang hiyas. Muling naging maaliwalas ang langit. Kumislap ang dalawang haligi at nabasag ang mga ito sa isang iglap. Hindi na kailanman babalik ang dragon sa dati nitong nakakatakot na anyo. Masayang-masaya naman ang Genie na salamat sa mga brilyante ay gumaling na siya at makakapasok na siya sa lampara. Niligtas niyo ako mga kaibigan ko. Tignan niyo, mas malakas pa ako ngayon kaysa dati. Ikinatuwa ito ni na Jasmine at Aladdin. Napahamak ko kayo sa kagustuhan kong maging tao. Patawarin niyo ako. Kung papayag kayo, gusto ko sanang bumalik sa palasyo at muling maging lingkod niyo. Pwede tayong magkakasama sa buong buhay natin, Genie. Naway hindi matapos ang ating pagkakaibigan. Dahan-dahang pumasok ang Genie sa mahiwagang gintong lampara. Sumakay na sila sa lumilipad na carpet at bumalik sa kanilang palasyo. Umaasang ang kanilang pagkakaibigan ay magtatagal magpakailanman. Ngunit walang tao sa palasyo. Wala doon ang mga tagapaglingkod. Andito na kami! Aba, nasaan na kayo? Rin, saan ka na aking mahal na alaga? Aladdin, nawawala si Rin. Galit na galit si Jasmine na ang kanyang minamahal na hummingbird na si Rin ay wala sa palasyo. Humingi sila ng tulong sa Genie upang maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam na sa katunayan, ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa makapangyarihang mahika ni Aaron. Makikita nyo ngayon ang galing ko sa mahika. Pagsisisihan nyo ang paglapastangan sa isang tulad ko. Sa kabila ng lahat ng ito, gagawin ni na Aladdin at Jasmine ang lahat para sa kabutihan at pagkakaibigan. Hindi sila titigil sa pagliligtas sa kanilang mga mahal sa buhay dahil ang pag-ibig ang pinakamahalaga sa buhay. Noong unang panahon, ang mabait at matulunging mag-asawa na sina Aladdin at Prinsesa Jasmine ay nakatira sa isang palasyo sa paanan ng bundok sa lupaing malayo. Naghahanda si Jasmine ng merienda noong araw na iyon dahil magbibigay sila sa publiko ng trigo at dayami. Sa oras na iyon, napansin niya na ang mahiwagang lampara ni Aladdin ay bumagsak at nasira. Naku, hindi! Nasira ang mahiwagang lampara. Genie, nandyan ka ba? Kinuskus niya at hinipan ang lampara. Ngunit walang Genie na lumabas. Kaya nagmamadali niyang pinuntahan si Aladdin. Tingnan mo, Aladdin! Nawawala ang Genie sa lampara. Kinakabahang kinuha ni Aladdin ang sirang lampara at sinubukan ng lahat. Ngunit ganun din. Kailangan ko na hanapin ang Genie, Jasmine. Hindi siya dapat mahulog sa kamay ng masasamang tao. Nagmamadaling pumunta si Aladdin sa lungsod upang hanapin ang Genie. Samantalang si Jasmine naman ay naisip na ayusin ang sirang lampara. Maingat na tinunaw niya ang mga alahas at lahat ng gintong gamit sa bahay.
Inilapat niya ang natunaw na likido sa lamat ng lampara at inayos ang sira. Sa kabilang banda, may isang mangkukulam na nagngangalang Aaron na nakatira sa isang buhanging bahay sa tigang na disyerto. Kumakatok sa kanya ang mga tao upang magpakulam at bilang kapalit ay binibigay nila ang lahat ng mga gintong alahas nila. Sa araw na iyon ay gagawa siya ng gayuma nang biglang may pumasok na uwak. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng uwak sa disyerto. Nanggugulo ang uwak at tinutuka ang ulo ni Aaron. Hoy, ibong makulit. Ano bang problema mo? Parang may gustong sabihin ng uwak kay Aaron sa panggugulo nito sa paligid. Galit na galit si Aaron na binato niya ng mga bote ang uwak. Naiiwasan naman ng uwak ang bawat isa at lalong hindi ito tumitigil. Kaya naghinala si Aaron na ito ay isang mahiwagang ibon. Kumuha siya ng isang cactus na hindi man lang nasaktan sa mga tinik. Nilagay ito sa kaldero at sa sandaling patakan niya ng kanyang espesyal na dilaw na gayuma, nagkulay itim ang pinakukuluan niya. Andike, Harambi, Kuliyekera. Pagkabigkas ni Aaron ng mga salitang mahika, lumutang ang usok mula sa kaldero at pumunta sa uwak. Pinalapit ng usok ang uwak sa kaldero at humigop ito sa gayuma. Naglaho ang uwak sa isang iglap at lumitaw mula sa usok ang masamang si Jabbar. Ha? Yay! Sa wakas nasira ang sumpa. Yeah! Oo, salamat sa akin. Sabihin mo, sinong gumawa niyan sa'yo? At dapat ay bayaran mo ako. Hindi alam ni Jabbar kung ano ang sasabihin dahil wala siya ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking mangkukulam. Nagalit si Aaron at sumigaw. Mamili ka, ibibigay mo sa akin ang pera mo o babalik ka sa pagiging uwak. Nang itaas ni Aaron ang mga kamay upang isumpa siya, lumuhod si Jabbar sa harap niya at nagmakaawa. Wala na po akong pera, sir. Pero merong isang genie. Oo, isang genie. Magagawa niyang tuparin ang lahat ng iyong hiling. Sa kapangyarihan niya, pwede kang magkaroon ng maraming pera, alahas o kahit palasyo. Sinabi ni Jabbar kay Aaron ang lahat tungkol sa mahiwagang lampara ni Aladdin. Sa wakas ay nakumbinsi ang mangkukulam na si Aaron, kaya sabay silang pumunta sa palasyo ni Aladdin para makuha ang mahiwagang lampara. Si Aladdin sa kabilang banda ay naghahanap sa mga lansangan ng lungsod sa genie na nakatakas, ngunit wala siyang makitang genie. Maya-maya, nakita niya ang isang lalaki na humahangos papunta sa kanya. Isang genie ang nagnanakaw ng gamit namin. Namumunit pa siya ng damit. Tumakbo si Aladdin sa lugar na tinuturo ng mga tao. Nakita niya ang genie mula sa bintana ng isang barong-barong. Para mabilis ay dumaan si Aladdin sa bubong ng dalawang bahay, papunta sa kung nasaan ang genie. Ngunit naglaho ang genie sa isang iglap na may asul na usok. Hindi alam ang gagawin, nagsimula na namang maghanap si Aladdin. Inisa-isa niya ang mga bahay. Samantala nang marating ni Aaron at Jabbar ang palasyo, iniwasan nila ang dalawang bantay at tahimik na pumasok sa loob. Nakita nila agad ang nagniningning na lampara at nang nanakawin na ito ni Jabbar, dumating si Prinsesa Jasmine na may bitbit na mga sako. Natigilan si Jasmine nang makita si Jabbar at isang mangkukulam na nakaitim na kapa. Jabbar! Ikaw, ang masamang magnanakaw! Naparito ako para kunin ang akin, prinsesa, ang aking lampara. Sinunggaban ni Jabbar ang mahiwagang lampara. Kinuskus niya ito ng paulit-ulit, ngunit hindi lumabas ang genie. Wala kang kwenta. Ako naman ang susuri. Bitiwan niyo yan! Kinuha ni Aaron ng lampara at hinimas ito, inalog-alog,
At nang walang nangyari ay galit na galit siya kay Jabbar. Kung niloloko mo ako, gagawin kitang isang kuhod. Sa pagkabigla ay naibulalas ni Jasmine na ang genie ay wala sa lampara. Nang marinig ni Jabbar na ang genie ay nakatakas, inagaw niya ang lampara at tumalon sa bintana. Nang matakasan, nagalit si Aaron at pinakuha niya kay Jasmine ang lahat ng ginto sa bahay. Pero wala nang ginto dito sa bahay. Tinunaw ko lahat para ayusin ang lampara. Lalong nagalit si Aaron na wala man lang siyang nakuha mula sa palasyo o kay Jabbar. Kaya nagmahika siya. Lumikha siya ng isang mahiwagang orasa. Kumatabikam tekuni, ginta! Sa sandaling binigkas niya ang mga inkantasyon, natagpuan ni Jasmine ang sarili sa loob ng maliit na orasa. Ano to? Anong ginawa mo sa akin? Sinabi ng mangkukulam na si Aaron na kung hindi nila dadalhin sa kanya ang genie sa loob ng ilang araw, makukulong siya sa orasang ito magpakailanman, tapos ay maglaho. Pagbalik ni Aladdin sa palasyo na nabigo, hinanap niya si Jasmine kung saan-saan pero hindi niya nakita. Sa wakas may narinig siyang boses na galing sa mga sako ng trigo. Tulong! Aladdin! Tulungan mo ako! Nandito ako! Yumuko si Aladdin sa mga sako at nakita niya si Jasmine na nakakulong sa orasa. Kailangan niyang hanapin ang mahiwagang lampara at ang genie para mailigtas si Jasmine. Muling nagkaroon ng lakas si Aladdin na ipaglaban ang kanyang pagmamahal. Ngunit ang pangarap na maging tao ang kaibigang genie ay palaging nagiging sanhi ng paraming problema para sa kanya. Malungkot at pagod, ilang araw na pinaghahanap ni Aladdin ang mangkukulam na si Aaron sa gitna ng disyerto. Ito ay dahil hihilingan niya na ilabas si Jasmine mula sa loob ng orasa. Ngunit hindi madali ang maglakad sa disyerto. Sa araw ay pawisan siya sa init at sa gabi ay nilalamig siya. Sa huli ay napagod siya ng husto at bumagsak sa buhangin. Aladdin, huwag ka sanang sumuko. Kaya mo yan. Sa sandaling iyon, may nakita siyang lumulutang sa harapan niya. Ha? Ano yun? Ibon kaya yun? Hindi ito ibon. Ito ay ang kanyang lumilipad na karpet. Sa sandaling malaman ni Aladdin na ito ang lumilipad na karpet, agad siyang sumakay dito. Kaya mabilis nilang nahanap ang pinagtataguan ni Aaron. Pagkababa niya sa lumilipad na karpet at kakatok na sana sa pinto, narinig niya ang boses ni Aaron mula sa loob. Hoy, kung sino mang nasa pintuan, umalis ka na. Hindi ako tumatanggap ng bisita. Ako ito, si Prinsipe Aladdin. Andito ako dahil may iaalok ako sa'yo na sa tingin ko ay magpapasaya sa'yo. Naging interesado si Aaron nang marinig ang boses ni Aladdin. Sige, pumasok ka. Tumupi ang lumilipad na karpet ni Aladdin at pumasok kasama niya. Hindi maitago ni Aaron ang pagkamangha nang makita niya ang karpet. Ano ba yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan sa buhay ko. Kung aalisin mo ang sumpa kay Jasmine, ang palasyo ko, pati ang mga kawal ko, ay pangakong mapapasa iyo. Gayunpaman, ang mata ni Aaron ay wala sa mga pangako ni Aladdin, kundi nasa karpet. Pumapayag ako, Aladdin. Iniligtas ko ang prinsesa pero sa isang kondisyon. Pinagmamasdan ni Jasmine ang mga nangyayari. Ang lumilipad na karpet ay magiging akin. Natakot ang karpet at nagtago sa likod ni Aladdin. Pero ang ipinangako ko sa iyo ay ang palasyo. Ang lumilipad na karpet ang gusto ko. Mag-isip ka, sasang-ayon ka ba o ang prinsesa mo ay makukulong sa oras sa magpakailanman? Nang hihinayang man, pumayag si Aladdin sa hiling ni Aaron. Napilitan tuloy ang karpet na lumapit sa mangkukulam at tahimik na lumapag. Kinuha ni Aaron ang orasa at ipinatong sa malaking bato. Kefana Fetrie, Ruye Sakina!
Sa sandaling sambitin niya ang mga salitang mahika, napuno ang buong bahay ng dilaw na liwanag. At nakalabas si Prinsesa Jasmine. Masayang niyakap ni Aladdin si Jasmine. Sabihin niyo sa akin, nasaan ang sikat na genie sa lampara? Sinabi ni na Aladdin at Jasmine na hindi nila alam kung nasaan ang genie at nagmamadaling umalis. Ngunit paglabas nila, biglang nagkabagyo ng buhangin na pareho silang nawala sa gitna ng disyerto. Samantala sa kabilang dako ng disyerto, ang masamang si Jabbar ay sinusubukang basahin ang mga nakasulat sa ilalim ng lampara. Hindi, parang mali yata. Napansin niya na may lumilipad sa itaas. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Aaron, sakay ng lumilipad na karpet. Tumakbo siya para magtago, ngunit inabutan siya ni Aaron at ng lumilipad na karpet. Hinihingi ni Aaron ang lampara. Sir, may nakasulot dito sa ilalim pero ang hirap basahin. Siguro kung maiintindihan natin, malalaman natin kung saan nagpunta ang genie. Kumuha si Aaron ng mahiwagang bato sa kanyang bulsa at ipinahid ito sa ilalim ng lampara at naging malinaw ang mga nakasulat. Wala siyang pakpak, ngunit makakalipad. Wala siyang paa, ngunit makakatakbo. Sa isang lihim na pinto sa disyerto, ang pangarap ay magiging totoo. Isang bugtong. Yung genie. Gusto niyang maging tao. Oo, tama ka. Ang hirap nun ah. Bravo! Alis nga dyan. Sumakay si Aaron sa karpet, dala ang lampara at lumipad palayo. Sina Jasmine at Aladdin naman ay naligaw ng landas dahil sa bagyo at napunta sila sa harap ng isang misteryosong pinto. Bahagya nilang tinulak ang pinto at nakapasok sila. Kakaibang kuweba ito! Nang umalingaw-ngaw ang boses ni Jasmine sa loob ng kuweba, may maliit na liwanag na sumindi. Nakita nilang ang liwanag na ito ay galing sa namumutla at kumukupas na asul na genie at ang nagliliwanag ay dulo ng kaniyang daliri. Genie, andito ka pala. Ano pang nangyari sa'yo? Unti-unti ako naglalaho dahil napawalay ako sa lampara ko ng matagal. Aladdin, alam mo, nais kong maging tao. Habang nag-iisip si Aladdin ng solusyon, narinig nila ang boses ni Aaron sa may pintuan ng kuweba. Bakit ayaw bumukas ng pintong ito? Nagmamadaling nagtago sila sa likod ng malaking bato. Mahiwagang nabuksan ni Aaron ang pinto at pumasok sa kuweba. Nararamdaman kong nandito ka, genie. Tumingin si Aaron sa paligid. Nang hindi niya makita ang genie, kinuha niya ang baon na botelya at winisika ng mga dingding ng kuweba. Lumitaw ang mga asul na bakas ng genie sa lahat ng dako. Halika na, genie. Lumabas ka na. Nandito na ngayon ang iyong bagong amo. At saka, ito rin ang lampara mo. Nang makita ng genie ang lampara, gusto niyang lumapit at pumasok dito kaagad, ngunit binalaan siya ni Aladdin. Teka, kung hindi natin siya mapapaalis, hindi ka magiging tao, Genie. Gagawin kanyang alipin magpakailanman. Kaya hinarap ng genie si Aaron sa kanyang huling natitirang lakas. Ayan ka pala. Magaling, Genie. Halika na. Pumasok ka na sa loob ng lampara mo. Pinitik ni genie ang kanyang daliri. At si Aaron ay nakulong sa isang kristal na kulungan. Ano to? Kahit gaano kalakas ang mahika na ginagawa ng mga kamay niya, hindi ito gumagana. Siguradong mahuhuli kita, Genie. Tapos ay katatakutan mo ako. Sabay-sabay silang lumabas ng kuweba. Natuwa ang lumilipad na karpet na nabihag si Aaron. Kaya lumapag ito sa harap nila at naglakbay na sila sa langit. Gayunpaman, kahit anong pilit ng genie, hindi siya makabalik sa lampara. Bakit nangyayari ito, Genie? Bakit hindi ka tinatanggap ng lampara? Sa tingin ko, kailangan kong ayusin ang pamumutla ko, prinsesa. Gagawin namin ang lahat para sa'yo, Genie.
Sinabi sa kanila ng genie ang tungkol sa dalawang malalaking bato sa malayong lugar. Kung mababasag niya ang mga bato at lulunukin ng mga brilyante na lalabas dito, maaari siyang gumaling. Kaya sina Aladdin, Jasmine at ang genie ay nagsimula ng isang bagong pakikipagsapalaran kasama ang lumilipad na carpet. Ngunit ang hindi nila alam ay may halimaw na nagbabantay sa mga batong iyon. Pero para sa kanila, mahalagang unahin ang pagkakaibigan at pagsasakripisyo.